Halika't sabay natin panoorin ang recap ng isang sci-fi action film mula noong 2011 na pinamagatang In Time. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena, dito sa taong 2169 kung saan ang mga tao ay namumuhay na hindi tumatanda dahil humihinto ang pagtanda nila pag 25 years old na sila. Pagkatapos nito, ang lahat ay bibigyan ng libreng taon upang mabuhay at magkakaroon ng timer sa kanilang mga bisig. Dito nila monitor ang kanilang natitirang buhay. At kapag ito ay umabot sa 0, nangangahulugan na tapos na ang oras mo para mabuhay at agad na mamamatay. Pinalitan din ng oras ang pera at ginagamit ito sa mga transaksyon ng direkta sa pagitan ng mga tao, dahil ang oras ang pinakamahalaga dito. Higit pa rito, ang Estados Unidos ay nahahati sa mga time zone, gaya ng Dayton ang pinakamahirap na bayan, habang ang New Greenwich naman ang pinakamayaman, kung saan ang mga tao ay tila walang kamatayan. Sa kasalukuyan, ipinakikilala ang manggagawa sa pabrika na nagngangalang Will Salas. Siya ay namumuhay sa isang mahirap na buhay kasama ang kanyang ina na si Rachel, nakatira sa isang maliit na apartment sa Dayton. Si Will at ang kanyang matalik na kaibigan na si Borrell ay nagtatrabaho sa isang pabrika at binabayaran sa araw-araw. Ngunit ang administrasyon ay regular na gumagawa ng isang dahilan upang mabawasan ang kanilang mga sweldo para sa ilang kadahilanan o iba pa. Isang gabi, pumunta si Will sa isang bar para mag-relax pagkatapos ng trabaho. Napansin niya ang isang mayaman na nagngangalang Henry, na bumibili ng libreng inumin para sa lahat. Narinig pa ni Will ang isang dalaga na nagsabi na si Henry ay may isang buong siglo sa kanyang timer. Sa kasamaang palad, ang walang ingat na pagpapakita ng kayamanan ng mayamang lalaki ay napansin ng isang grupo ng mga gangster na tinatawag na Minutemen. Ang pinuno ng gang, na si Fortes, ay hinarap si Henry at hinamon siya sa isang tunggalian na tinatawag na time fight. Lahat ng tao sa bar ay tumakbo palayo maliban kay Will, na nagtatago sa likod upang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, tinanggap ni Henry ang hamon ngunit humiling muna sandali na siya ay magbabanyo. Sinamahan siya ng isa sa mga miyembro ng gang sa banyo. Sinamantala ni Will ang pagkakataong ito para pabagsakin ang gangster at makatakas kasama si Henry sa likod ng pinto. Nagtungo sila sa kalapit na pabrika at nilock ang pinto. Kasunod nito, kinukwestiyon ni Will kung ano ang ginagawa ng isang mayamang lalaki sa isang lugar na tulad ng Dayton. Sumagot si Henry na umalis siya sa New Greenwich dahil 105 taong gulang na siya at pagod na siyang mabuhay. Ipinaliwanag niya na ang mayayaman ay patuloy na nagtataas ng mga buwis at nag-iimbak ng oras na kalaunan ay nagpapataas ng halaga ng pamumuhay sa ghetto. Matapos ang mahabang pag-uusap tungkol sa kanilang buhay, ang dalawang lalaki ay tuluyang nakatulog. Sa susunod na umaga, unang nagising si Henry at gumawa ng isang bagay na nakakagulat. Ipinapasa niya ang lahat ng kanyang oras kay Will at nag-iwan lamang siya ng 5 minuto para sa kanyang sarili. Nang magising si Will, laking gulat niya nang matuklasan niyang tumaas ng malaki ang numero sa kanyang timer. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana, na agad niyang nakita si Henry na nakaupo sa isang tulay na mag-isa. Napagtanto ni Will kung ano ang nangyayari ngunit bago siya makakilos, biglang naubos na ang oras ni Henry na dahilan upang mahulog ang walang buhay na katawan niya sa ilog. Pagkatapos ng eksena, sa gabi kung saan hinihintay ni Will ang kanyang ina sa hintuan ng bus pauwi galing mula sa kanyang trabaho. Ngunit hindi pa niya ito nakikita kahit ilang oras na ang nakalipas. Si Rachel pala ay may 1.5 oras na lang ang natitira, at hindi kayang sumakay sa bus dahil biglang tumaas ang pamasahe. Kaya 2 oras siyang maglalakad bago makauwi. Ibig sabihin ay dapat tumakbo si Rachel kung gusto niyang makita muli ang kanyang anak. Habang si Will din ay nagsisimulang tumakbo nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Maya-maya, ay nagtagpo sila habang tumatakbo sa isa't isa ang mag-ina sa gitna ng kalsada. Ngunit huli na at kalunos-lunos na nagwakas si Rachel sa mga bisig ni Will. Kinaumagahan, natagpuan ng puwersa ng pulisya na kilala bilang timekeepers, ang bangkay ni Henry sa ilog. Ang investigating officer, na si Agent Leon, ay nakatitiyak na isa itong pagpatay at inutusan ng kanyang mga tauhan na suriin ang security footage mula sa isang malapit na CCTV. Dahil sa anggulo ng mga kamera, hindi nakikita ng pulis si Henry na bumagsak. Gayunpaman, nakita nila ang mukha ni Will sa footage at ipinapalagay na siya ang nasa likod ng krimen. Samantala, ang nagluluksa na si Will ay nagpapatuloy sa paggastos upang malampasan ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang ina. Nag-hire siya ng limo gamit ang kanyang nakuhang kayamanan at tumungo sa New Greenwich. Sa sandaling nakarating siya sa lungsod, nananatili siya sa isang magandang hotel kung saan ang kanyang presensya ay napansin ng isang dalagang sosyalista na nagngangalang Sylvia. Nasusubaybayan din ng timekeepers ang kanyang lokasyon dahil nalampasan ni Will ang napakaraming time zone sa loob ng ilang oras. Nang gabing iyon, nakasuot si Will ng bagong suot at pumunta sa isang kasino. Agad siyang sumali sa isang poker table na hino-host ni Philip Wise, isang napakayaman na negosyante na ang kumpanya ay kumokontrol sa time system sa pamamagitan ng mga bangko.
Dumating ang kanyang anak na si Sylvia at umupo sa mesa para manood. Pinalakas ng kanyang presensya, nagsimulang makipagsapalaran si Will at itinaya pa nga ang lahat ng mayroon siya. Sa kabutihang palad, ang kanyang baraha ay maganda dahil si Will ang nanalo sa laro. Nagawa rin niyang mapabilib si Wise, kaya inimbitahan siya sa isang grand party sa kanyang mansyon. Kinabukasan, bumili si Will ng napakamahal na kotse at nagmaneho papunta sa party ni Wise. Masyadong curious si Sylvia tungkol sa bagong binata na ito sa bayan nila at iniimbitahan siyang sumayaw. Inihayag niya na nakikita niya mula sa kanyang mga ugali na siya ay mula sa ghetto. Gayunpaman, sinabi ni Sylvia na naiinggit din siya sa mga tao mula sa bahaging iyon ng bansa dahil namumuhay siya ng mayaman na walang tunay na kalayaan. Nais ng dalaga na makagawa siya ng isang bagay na nakakakilig at nakakaloko para sa pagbabago. Nang marinig ito, kinaladkad siya ni Will sa dalampasigan sa likod ng bahay para magbabad sandali sa dagat. Sa una ay nag-aalangan si Sylvia, ngunit hindi nagtagal ay sumunod sa kanya sa tubig at ang dalawa ay nasiyahan sa kanilang oras na magkasama. Ang dalawa ay agad na bumalik sa mansyon pero pumasok sila sa magkaibang pinto upang maiwasan na may maghinala. Sa sandaling iyon, ang party ay nagambala ng timekeepers na natagpuan ng lokasyon ni Will sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang bagong binili na kotse. Pagkatapos ay dinala si Will sa isang pribadong opisina para sa interogasyon. Ngunit nang sinadya niyang sabihin sa kanila ang totoo tungkol sa nangyari kay Henry, hindi sila naniniwala sa kanya at hinihigop ang lahat ng kanyang oras. 2 oras na lang ang natitira kay Will na halos hindi sapat para sa pag-book at pagproseso ng kanyang tiket pauwi. Sa sandaling iyon, dumating sina Wise at Sylvia upang suriin ang sitwasyon. Kaya naman, sinamantala ni Will ang distraction para talunin ng timekeepers at kumuha ng baril. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang gawing bihag si Sylvia at lumabas sila sa likod ng pinto upang umalis sakay ng kanyang kotse. Gayunpaman, na-distract si Will ng isang security camera habang nagmamaneho at tumakbo sa Spike Strip ng napakabilis. Na naging sanhi ito ng marahas na pagliko ng sasakyan at pagkahulog sa gilid ng kalsada. Parehong nawalan ng malay sina Will at Sylvia. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan sila ni Fortes at ng kanyang mga tauhan. Agad na sinimulan ng gang ang pagnanakaw ng oras ng mayamang babae hanggang sa marinig nila ang timekeepers na papalapit sa lugar. Pagkatapos ay agad silang tumakbo palayo, natira kay Sylvia na may kalahating oras lang. Nang magising sila, nabigla si Sylvia sa kaunting oras na natitira at humingi ng tulong kay Will. Natutuwa ang binata kung paano ngayon ng isang mayamang babae ay pabor sa pagbabahagi, kaya tinulungan pa rin niya ito. Pagkatapos nito, ang dalawa ay naglakad patungo sa Dayton, umaasang makakuha ng ilang oras bilang kapalit sa mamahaling hakon ni Sylvia. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang pawn shop at ibinenta ang mga alahas ngunit nakakuha lamang siya ng 2 araw bilang kapalit. Sa susunod, pumunta sila sa isang payphone at pinatawag ni Will si Sylvia sa kanyang ama. Ngunit dahil inaasahan nito ni Agent Leon, siya ay naroroon sa bahay ni Wise at kinuha ang telepono. Hinihiling ni Will na bigyan siya ng 1,000 taon kapalit ng dalaga. Gayunpaman, gusto niyang ipamahagi ang ransom sa timeline sa lugar nila at hindi para sa kanyang sarili. Lumalabas na ang timeline ay isang uri ng social welfare system kung saan ang mga nangangailangang tao sa lugar nila ay makakakuha ng oras para makapag-save ng buhay. Pagkatapos ng tawag, ipinaalam ni Leon kay Mr. Wise ang sitwasyon ngunit mukhang nag-aalangan ng mayamang lalaki. Sa kabila ng napakalalim na hukay ng yaman nito, tila ayaw niyang magbigay ng anumang oras sa mga mahihirap. Sa kabilang banda, dinala ni Will si Sylvia sa kanyang apartment kung saan magkasama ang dalawa buong gabi. Kinaumagahan, pinagmamasdan ni Will ang gusali ng timeline mula sa kanyang bintana. Ngunit ilang oras na ang nakalilipas, pero walang oras na idinagdag. Malinaw na sakim na negosyante na si Wise dahil wala siyang balak magbayad ng ransom. Labis na nasaktan si Sylvia sa kawalan ng pakialam ng kanyang ama at nagsimula ring makita niya na yumaman ito sa pamamagitan ng pagtapak sa mga karapatan ng ibang tao. Binago nito ang kanyang isip at nagpasya siyang manatili at makipagtulungan kay Will. Gayunpaman, gusto niyang magkaroon ng huling pag-uusap sa bahay, kaya ibinigay ni Will sa kanya ang ninakaw na baril upang protektahan ang sarili habang nanonood siya mula sa likod. Habang si Sylvia ay nagsasalita ng mga panlalait sa kanyang ama sa telepono, napansin agad niyang papalapit si Agent Leon kay Will. Kaya dali-dali niyang tinutok at binaril ang timekeeper na tinamaan sa braso. Pagkatapos ay kinuha ni Will ang pagkakataong tingnan ng timer ni Leon, para lamang malaman na hindi siya naglalaan ng maraming oras upang pigilan ang mga magnanakaw. Sa isang pagkilos ng pagkabukas palad, binigyan siya ni Will ng ilang oras upang mailigtas siya ng kanyang mga katrabaho. Pagkatapos ay tumakas ang 2 pag-anti-sakay ng kotse ni Leon habang ang timekeeper ay agad na nailigtas ng kanyang mga kasamahan. Maya-maya, ginamit ni Will ang sasakyan ng gobyerno para magpanggap bilang timekeeper.
Nakita niya ang isang mayamang babae na nagmamaneho patungo sa New Greenwich at pinilit itong huminto sa kalsada. Pagkatapos ay nagpapatuloy siya upang nakawin ang kanyang mga alahas at karamihan sa kanyang oras bago sila paalisin palayo. Kapag sapat na ang layo nila sa bayan, inihinto nila ang sasakyan upang manood ng balita at natuklasan nila na sila ngayon ay wanted na pinaghahanap. Kasunod nito, nagpa siya ang dalawa na gawin na lang ang lahat at tulungan ng mga mahihirap na tao sa pamamagitan ng pagnanakaw sa isang date and time bank na pag-aari ng pamilya Wise. Nagnakaw muna sila ng truck at ibinunggo ito mismo sa bangko, kung saan nagnakaw sila ng napakaraming time capsule hanggat kaya nila. Ang mga mahihirap na tao ay nakikiisa rin sa pagnanakaw at pagdating ng mga timekeeper, wala nang natitira. Pagkatapos tumulong sa ilang malalapit na kaibigan, dinala ni Will ang mga ninakaw na capsule ng oras sa timeline. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga ito sa clerk na hinihiling sa kanya na ipamahagi ito sa sinumang nangangailangan. Sa pagdaan ng mga araw, sinimulan ni Will at Sylvia ang pagnanakaw ng oras sa lahat ng dako at regular na lumalabas sa balita ang kanilang mga ginagawa. Pagkaraan ng isang linggo, sa wakas ay nahanap na ni Leon at ng kanyang mga tauhan ang apartment ni Will at agad sila pinuntahan para arestuhin. Gayunpaman, mabilis na nalaman ni Will at Sylvia kaya agad silang lumabas mula sa bintana. Hindi nagtagal at napagtanto ni Leon na ang dalawa ay tumatakbo at sinimulan niya silang habulin. Ngunit mabilis na sumakay ang dalawa sa isang bus at sinuhulan ni Will ang driver para umalis agad. Makalipas ang ilang oras, nag-check-in sina Will at Sylvia sa isang hotel, nagbayad sila ng dagdag para mawalan ng bakante na kwarto pati na rin ng panunuhol sa receptionist para manahimik. Dumating ang isang customer makalipas ang ilang segundo para mag-book ng kwarto sa hotel. Bagamat ipinaalam niya na walang available na mga kwarto sa kasalukuyan, nasulyapan niya kaagad sina Will at Sylvia na umakyat sa itaas. Nang maglaon, sinimulan ng Minutemen ang pagbabanta sa mga tao sa mga lansangan para sa impormasyon tungkol kina Will at Sylvia. Pinatay pa ni Fortes ang isang inosenteng tagamasid para ipakita kung gaano siya kaseryoso. Pinilit nitong lumapit ang lalaki na kanina sa hotel at ipagtapat ang kanyang nakita. Mabalik sa hotel, nalaman ni Will at Sylvia na ang gantimpala para sa kanilang mga ulo ay 10 taon na itinuturing nilang medyo nakakainsulto. Pagkatapos biglang pumasok si Fortes sa silid kasama ang kanyang mga tauhan at tinutukan ng baril ang magkasintahan. Ipinaliwanag ng gangster na pinababayaan siya ng mga awtoridad dahil nagnanakaw siya sa sarili niyang mga kababayan sa Dayton. Kaya naman ngayon ay napipilitan siyang tulungan silang maibalik ang kaayusan ng mayayaman. Pero, sa halip na patayin si Will sa madaling paraan, gusto ni Fortes ng mas nakaka-excite. Hinahamon niya siya sa isang time fight, isang labanan na ginagawa sa isang arm wrestling style position, kung saan hawak ng bawat tao ang kamay ng isa't isa. Ito ay isang paligsahan kung saan ang isang tao ay maaaring kumuha ng mas maraming oras mula sa ibang tao habang hindi hinahayaan ang kanilang oras na makuha. Sumasang-ayon si Will sa hamong ito at sa una ay lamang si Fortes na maubos ang halos lahat ng kanyang oras. Ngunit nang bumaliktad ay nababawasan na ang oras ni Fortes at pinataas niya ang kanyang intensity at unti-unting nauubos ang oras ni Fortes. Sa oras na dumating ang timekeepers sa hotel, wala na sina Will at Sylvia at nawalan na rin ng oras si Fortes. Maya-maya, napansin ni Will na ang mga presyo ng mahahalagang bilihin at mga rate ng pautang ay mas mabilis na itinataas upang makabawi sa bagong oras sa mga lansangan. Ang kanilang maliit na pagnanakaw ay hindi sapat para sa kanilang plano, kakailanganin nila ngayon ng 1,000,000,000 taon upang makagawa ng isang crack. Buti na lang at alam ni Sylvia kung saan makakahanap ng ganoong halaga. Kinabukasan, nag-aalala si Wise sa sitwasyon at pumasok sa trabaho na napapalibutan ng mas maraming bodyguard kaysa sa karaniwan. Di nagtagal, may nadetect silang banta, pero si Sylvia pala ito na nag-aanonsyo na gusto na niyang sumuko. Naniniwala si Wise sa kanyang anak at malugod siyang tinanggap. Ngunit ang kaguluhang ito ay isang paraan kay Will para makapuslit sa likuran niya at kunin siya bilang isang hostage. Pagkatapos, dinala siya ng dalawa sa kanyang opisina at binuksan ang safe kung saan iniingatan niyang itago ang isang capsule na may 1,000,000 taon. Sinabi ni Wise na ang pagbaha sa maling sona na may 1,000,000 taon ay maaaring makapipinsala sa sistema, ngunit sinabi ni Will na ito mismo ang gusto niyang mangyari. Matapos ikulong ang negosyante sa kanyang sariling opisina, nakatakas ang dalawa. Ngunit hindi nagtagal, ang balita ng kanilang pagnanakaw ay nakarating sa timekeepers. Sinundan sila ni Agent Leon habang inutusan ng kanyang mga tauhan na harangan ng tulay na mula Greenwich hanggang Dayton. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nakalimutan ni Leon na kunin ang kanyang pang-araw-araw na sweldo at ngayon ay natitira na lamang sa kanyang timers ay halos 1 oras na lang. Samantala, hindi pinapansin ni Will ang mga putok ng mga baril na patungo sa kanya mula sa timekeepers at dumaan sila sa time zone barrier na pinilit na makapasok sa ghetto. Sa sandaling nasa Dayton na sila ni Sylvia, iniwan ni Will ang kanyang sasakyan at ibinigay ang 1,000,000 taong capsule sa isang batang babae na nakatira sa mga lansangan.
Sa ilang sandali, dumating si Leon at ang dalawang takas ay nagkunwaring sumuko. Inaakala ni Leon na siya ang nanalo, ngunit sa sandaling iyon, inanunsyo ng timeline na maraming oras para sa lahat. Ang pagkasabik na karamihan ay pumupuno sa kalye, humaharang kay Leon at dahilan para makatakas ang dalawa sa mga pulisya. Pagkatapos, sumakay muli si Leon sa kanyang sasakyan at hinabol ang mga magnanakaw, ngunit nang tumawid sila sa isa pang hadlang, kailangan niyang sundan sila sa paglalakad. Maya-maya, naabutan niya sila, at nahulaan ni Will na dating taga-ghetto din ang timekeeper. Kinumpirma ito ni Leon at ipinaliwanag niya na nagsumikap siyang makaalis na kung ano ang dapat mangyari. Ngunit nang subukan ni Leon na arestuhin sila, itinuro ni Will na wala itong kabuluhan dahil ilang minuto na lang ang natitirang oras nila ni Sylvia. Naisipan din suriin ni Leon ang sarili niyang timer at napagtanto niyang paubos na rin ang kanyang oras dahil hindi niya nakuha ang kanyang sweldo. Makalipas ang ilang segundo, nag-time out ang kanyang orasan at bumagsak si Leon sa harap nila. Wala pang isang minuto ang natitira sa kanilang mga timer, sina Will at Sylvia ay mapusok na naghalikan sa huling pagkakataon bago sila mawala. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang mga tagabantay ng oras ay may oras sa kanilang mga sasakyan, kaya nagmamadali siyang pumunta sa kotse ni Leon upang kumuha ng ilang oras para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik kay Sylvia at nagkita sila sa kalagitnaan para magbahagi ng oras sa isa't isa bago sila bumagsak. Mabalik sa Greenwich, sumuko na si Wise at sinabihan ng kanyang mga empleyado na huwag gumawa ng anuman dahil matatapos na ang lahat. Ang mga newscast sa buong bansa ay nagpapakita kung paano napunta ang mga tao sa mga lansangan. Ang mga pabrika ay walang ginagawa at ang mga tao ay tumatawid sa mga sona upang makarating sa New Greenwich. Nanunumpa ang mga awtoridad na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, ngunit alam ng lahat na malapit nang bumagsak ang sistema. Sa opisina ng timekeepers, nagpa siya ang mga empleyado na umuwi dahil wala silang magagawa. Hindi na nahuli sina Will at Sylvia, at nagsimula silang humabol sa mas malalaking bangko upang pigilan ang lumang sistema na bumalik.